Ah, Alhamdulillah, mga kababayan, noong una po, ako talaga ay tubong Katoliko, sagrado di kandado na Katoliko. At sa ngayon, way back 2006, nang ako ay matadhanang mapunta dito sa gitnang silangan, dito sa Qatar. At sa aking pagtatrabaho dito sa Qatar, way back 2006, and then a year after, 2007, ang isang operator ko na Egyptian, isang Ehipsyo, niyaya niya ako na sumama sa kanya para magsala. Isang Egyptian. Magsasala raw siya ng asar noon, hapon. Ngayon, sabi ko, wala akong alam dyan. Ana mafi malum. Sabi ko sa kanya, isang Egyptian. Sabi niya, mafi muskil. Taal, sawa-sawa. Ngayon, ako naman, kung talagang gusto ko rin ma-discover kung ano ang ginagawa nila doon sa masjid, at nang malaman kung ano talaga ang Islam o ang Muslim, kasi zero balance pa ako sa kaalaman tungkol sa Islam saka sa Muslim. Sa madaling sabi, ako'y kaagad-agad sumama rin sa kanya na walang pag-atubili na, dahil gusto ko nga rin malaman ang kanilang pananampalataya. Ngayon, nung nandoon na kami sa masjid, sabi niya, okay, tuturuan kitang maghugas o magwudo. Kasi ang sabi niya, kami mga Muslim, bago kami magdasal, kami ay naghuhugas para daw sila ay malinis na harap sa kanilang Diyos. Yun ay si Allah subhanahu wa ta'ala, yun ang kanyang tinutukoy. Malinis daw silang harap sa kanilang Diyos. At yun nga, nang magwudo siya, pinagaya niya rin ako magwudo. At nagwudo rin kami, hugas ng kamay, face, hanggang sa matapos yung kumplitong pagwudo namin. At ngayon, pumasok na kami sa masjid. Ang sabi niya, okay, Mudir, kung ano man ang gagawin namin, gayahin mo lang. Gayahin mo lang kung anong gagawin namin. Ayun, nakipila na rin ako sa loob ng masjid. Numpisa na yung sala. Nung matapos na yung sala, sabi ko, ano ba yung nagawa ko? Para kang nakuha ako doon, na-hypnotize mo. Kaya paglabas ko, para bang ini-imagine ko, ano ba yung nagawa ko? Ako'y kinabahan nung matapos na yung paggawa namin ng sala. Doon ako kinabahan, pero nung umpisa pa lamang ay wala akong kaba. Kaya, iwan ko ba kung bakit ako kinabahan noon. Ngayon, paglabas namin, sabi nung Egyptian, tinanong ako kung gusto ko raw mag-Muslim, sabi niya. Sabi ko, ano bang Muslim? Sabi niya, ganito raw, mag-shahada. Wala, mag-shahada, sabi niya, mag-shahada. Sabi ko, sa isip ko, sumama lang ko siya para malaman ko lang eh. Sabi niya, tinanong ulit ako, ano gusto mo mag-shahada? Sabi ko, sige, sabi ko, para magkaalaman na ang nangyari. Tinawag niya yung imam. Sabi niya, ayan, gusto raw ako mag-shahada. Sabi niya, ayan, nag-shahada na nga ako. Pagkatapos noon, nag-shahada ako. Ang nagpa-shahada pa nga sa akin noon ay si Dr. Ali dito sa Fanar. Tinawagan niya pa si Dr. Ali at agad-agad namang pumunta doon sa masjid sa may Nadsma. Sa may Nadsma masjid pa ako nag-shahada noong panahong yaon. Ayun, nung panahon na yon, pagkatapos ko na mag-shahada, tinawagan naman ng imam si Ustad Ismail dito sa Fanar noong panahon na yaon, at nagkausap kami. Inimbita niya ako para mag-aral dito year 2007. Ayan, mag-aral ako tuwing Biyernes. Mag-aaral kami tungkol sa Islamic.
At ang nagtuloy-tuloy na yon, sa umpisa, gusto ko lang ang sabi ko, paano ba to? At ako'y dating born again, tapos nagsihada. Di, ayun, dahil sa pag-aaral talaga, tuwing Biyernes ay nag-aaral na ako, doon ko na rin naliwanagan na ang katuruan ng Islam ay talagang tunay at ang lahat ng nakatala sa Quran ay mapangahawakan ng sangkatauhan. Dahil dito, sa pagsabi mo lamang na ashhadu an la ilaha illallah, doon ay talagang wala ka nang magagawa doon na pag-aalilangan pa na maniniwala ka lamang na wala ka ng ibang Diyos na dapat sambahin kundi siya lamang. At si Muhammad, washhadu an la ilaha illallah, washhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. At doon ay wala kang ibang, at si Muhammad, ako yung sumasaksi na si Muhammad ay kanyang humsugo at propeta. Yon ay pinanghawakan ko na noong panahon yaon, si Allah, ang aking Diyos, ang tunay na tagapaglikha ng sanlibutan at sangkatauhan, at siya ang Rabbil Alamin, ang Diyos ng buong sandaigdigan. Yan lamang po, at maraming salamat.